Maraming salamat sa pagpunta, Mr. Reyes. Gusto ko lang linawin kung ano yung nakita mo nakawaan doon sa kanto kagabi. Opo sir. Pero ang kaya nga po nasabi ko sa telepono kagabi ay wala po ako masyadong nakita kasi nasa second floor po ako nun. Nag-aaral po ako eh. Masyado po maingay yan. Busy rin po kasi ako. Kaya hindi ko rin po napansin na may nangyari po. Nag-aaral ka pala ng gabi na yun. So, sabi mo, di ba, narinig mo yung takbuhan o kapulan ng gabi na yun. So, anong mga oras yun? Pagkakalam ko sir, mga 9 p.m. po yun. Kasi po, na-alarm po yung phone ko po dun sir. Saktong-sakto po sa 9 p.m. Sa pagtingin ko po sa labas ay dilim na lang po yung nakita ko. At wala na po iba. Sabi mo, Mr. Reyes, madilim sa iyo magabi Pero, sinabi ng barangay tanod na kakatawa lang ng street light nyo. Baka na po hindi lang po nung oras na yun. O baka po na harangan ko ng puno. Basta po, wala na po ako nakitang tao pagtingin ko po sa bintana ng oras na yun. Ano madilim kagabi, Mr. Reyes? Pero bakit, sabi mo sa police station, may nakita kang lalaki na nakajacket na tumatakbo. Ano ba talaga ang totoo, Mr. Reyes? Ayun po ba? Opo, may dumaan po na lalaking nakaitim. Pero hindi ko po siguro rado kung siya po ba talaga yun. Baka kasi mamaya kapitbahay lang po namin. Sige, balikan natin, Mr. Reyes. Anong ginawa mo bago mag-9 ng gabi? Bago ka tumingin sa bintana? Pwede ikwento mo naman sa akin bandang 8:45 hanggang 9 ng gabi. 9 p.m. po, tumingin po ako sa bintana. Sabay, nung pag 8:55 p.m. ay uminom po ako ng tubig. Sabay, 8:50 po, yung 8:50 po, ay nag-scroll na lang po ako sa FB no, ng 8:50 po. Sabi mo, nag-aaral ka noong 8:50 ng gabi. Tapos, bigla mong sinabi na nag-i-scroll ka lang sa Facebook. Mr. Reyes, alam kong kaibigan mo yung suspect. Huwag mo nang itanggi. Mas mabuti sabihin mo ang totoo para hindi ka madamay. Sir, ayoko lang po talaga siyang madamay. Tsaka, sige na nga po. Opo, nakita ko po siya nung gawin sir. Conclusion. Interviewer during the interview with Mr. Reyes, the atmosphere was initially conversational and friendly to build rapport. However, as I noticed he was being a deceitful witness, the tone became more investigative. My view on the subject was that he was intentionally withholding information to protect someone. Her body language and shifting alibi from focused studying to scrolling on FB were clear red flags. The approach I used was the cognitive interview, especially the reverse order techniques. By asking her to recount her action backwards, her cognitive load increased, making it impossible for her to maintain her fake story. Final conclusion, the techniques was successfully by catching the inconsistencies in her timeline and environment, the street light. I was able to break her deceit. This was enough to determine that she was an eyewitness and to gather the necessary facts for the case.